Ginamit ni Sun Feng ang kanyang espada para salakayin si Tian. At nang makalapit na siya, madaling naiwasan ni Tian ang pag-atake. Laking gulat ni Sun Feng nang makita kung gaano kabilis si Tian. Sinimulan niyang atakihin si Tian ng mas agresibo. Hindi man lang nabahala si Tian sa mga atake ni Sun Feng. Tinanong ni Sun Feng si Tian kung ang zodiac sign niya ba ay daga. Sinabi niya kay Tian na umiiwas lamang siya nang hindi lumalaban. Galit na galit si Sun Feng, at maraming mga pag-atake ng kanyang espada ang ipinakawala niya. Naiwasan ni Tian ang pag-atake sa pamamagitan ng pagyuko ng kanyang ulo, ngunit nagawang nagupit ni Sun Feng ang ilang bahagi ng kanyang buhok. Naikuyong ni Tian ang kanyang kamao, at sinuntok si Sun Feng sa tiyan. Napabuga ng dugo si Sun Feng nang makatanggap ng suntok. Nabasag ang ilang buto sa kanyang katawan, at tumilapon siya. Nagulat ang mga tao sa plaza nang makitang nabugbog si Sun Feng. Hindi sila makapaniwala na ginawang pangkaraniwan si Sun Feng ng hindi kilalang martial artist. Nang may ngiti sa labi, tinanong ni Tian si Sun Feng kung daga pa ba ang iniisip sa kanya. Tumayo si Sun Feng at sinabi kay Tian na medyo talented siya. Sinabi pa niya na hindi na siya magpipigil ngayon. Kaagad pagkatapos sabihin ito ni Sun Feng, pumwesto siya at nag-ipon ng enerhiya sa paligid niya. Iniwagayway niya ang kanyang espada at gumamit ng teknik na tinatawag na wind slash. Ang ability na ito ay nagbibigay ng maraming wind slash kay Tian. Nagulat si Tian nang makita ang teknik, at mabilis na tumalon upang iwasan ang pag-atake. Naputol ng isa sa mga wind slash ang monumento ng pamilyang Lin. Nahulog at nabasag ang monumento. Si Ming, na nakatayo sa likod ng monumento, ay nainis nang makita ang nangyari. Hindi siya makapaniwala na nagkaroon ng lakas ng loob si Sun Feng na sirain ang merit monument ng kanyang pamilya. Sinabi ni Tian kay Sun Feng na mayroon siyang kahangahangang kakayahan sa espada, at habang ginagawa ang lahat para makahinga ng maayos, napatingin si Sun Feng kay Tian na hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Hindi siya makapaniwala na nagawa talaga ni Tian na iwasan ang kanyang wind slash. Sinabi ni Tian kay Sun Feng na nag-enjoy siya ng ilang sandali sa kanilang laban. Hindi makapaniwala si Sun Feng sa sinabi ni Tian. Tinanong niya si Tian kung pinatagal niya ang laban dahil gusto niya lamang makita ang husay niya pagdating sa espada. Napangiti si Tian nang marinig niya ito. Sinabi niya kay Sun Feng na nilabanan lamang siya dahil gusto niyang makita ang teknik at husay ng kanyang espada. Sinabi ni Tian sa kanya na hindi niya ito nakikita bilang isang kalaban, dahil hindi siya karapat-dapat na maging isa sa mga kalaban niya. Talagang nasaktan si Sun Feng sa mga salitang iyon. Tumalon si Sun Feng at sinubukang atakihin si Tian mula sa itaas. Sa sandaling ang espada ni Sun Feng ay nakalapit sa ating bida, ginamit ni Tian ang kanyang bare knuckles upang sirain ang espada. Laking gulat ni Sun Feng nang makita ito. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Hinawakan ni Tian ang mukha ni Sun Feng at ibinagsak ang ulo sa lupa. Nagulat ang mga tao nang makita ito. Hindi sila makapaniwala na ang isang genius ng Iron Fang base ay natalo sa isang hindi kilalang martial artist. Habang nakatingin sa katawan ni Sun Feng, napangiti si Tian. Hindi makapaniwala si Tian na kailangan niyang sumabak sa isang nakakaboring na laban. Natuwa si Xiaoyu nang makitang nanalo si Tian. Tinawag niya si Tian na isang kahangahangang individual. Napangiti si Yulang nang makita niyang tinalo ng ating bida si Sun Feng. Tiniyak niya sa sarili na si Tian ay dapat mapabilang sa Martial Pavilion. Lumapit si Tian sa isang mesa at itinaas ito. Sa ilalim ng mesa ang libro ng wind slash technique na ipinangako ni Sun Feng kay Tian. Kinuha ng ating bida ang libro at ngumiti. Nagpasalamat siya kay Sun Feng sa teknik na ito. Habang nakatingin si Tian sa skill book, tinawag siya ni Yu. Lumingon si Tian at ngumiti. Nagulat si Yu nang makita kung gaano kalakas ang kanyang kapatid. Sinabi niya kay Tian na siya ay kamangha-mangha. Nagsimulang tumawa si Tian nang marinig niya ito. Hinawakan ni Yu ang kamay ng kapatid, at hiniling na tulungan itong maging kasing lakas niya. Habang naglalakad si Tian at ang kanyang kapatid na babae, pinagmamasdan sila ni Naming at Elder Z. Sinabi ni Elder Z sa kanyang master na si Tian ang nanalo. Hindi ito nakikita ni Ming bilang isang bagay na dapat ipagdiwang, dahil nasira ang merit monument ng kanyang pamilya. Hiniling ni Elder Z kay Ming ang susunod nilang gagawin.
Sinabi ni Ming kay Elder Z na hindi niya kailangang bantayan siya ng ilang araw. Hiniling niya kay Elder Z na bantayan si Yu sa halip. Sinabi niya kay Elder Z na hindi hahayaan ng pamilyang Sun ang ganitong insidente. Lumipat ang eksena at makikita ang mansyon ni Gale Wolf. Pinabasa ni Tian ang wind/technique. Nagulat siya nang makitang ang teknik ay kayang tumaas ng 6 na beses sa kanyang lakas sa pag-atake. Napagtanto niya na lumakas ang mga atake ni Sun Feng dahil sa pamamaraang ito. Ibinaba ni Tian ang libro at iniunat ang kanyang katawan. Tumayo siya at pumunta sa bintana. Habang nakatingin sa labas, binuksan ni Tian ang status window niya. Nagulat siya nang makitang kailangan pa niyang maghintay ng 30 araw bago siya makakopya ng isa pang talento. Nakalimutan na ni Tian ang cooldown ng kanyang kakayahan. Kapag naging aktibo muli ang kanyang copy talent, plano ni Tian na hanapin si Sun Feng at kopyahin ang kanyang mid-tier sword talent. Kung magagawang kopyahin ni Tian ang mid-tier sword talent, magagawa niyang ilabas ang buong potensyal ng kanyang Shadow Blade technique at ang Wind/technique. Sa sandaling ma-improve ang kanyang mga ability, magagawa niyang makipagkompetensya sa isang Grandmaster. Naniniwala ang ating bida na sa wakas ay matatawag niya ang kanyang sarili na isang makapangyarihang individual, kung magagawa niyang i-upgrade ang kanyang mga kakayahan. Ang eksena ay nagbago, at makikita si Yu na nagsasanay ng kanyang mga sword technique sa training ground. Tinitingnan ni Gale Wolf si Yu habang nagsasanay. Matapos obserbahan ang mga pag-uugali ng iba't ibang mahaharlikang pamilya, natitiyak ni Gale Wolf na babalik ang pamilyang Sun para sa paghihiganti. Napagtanto niyang nasa panganib ang buhay ni Yu. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasanay, kumuha si Yu ng isang bote ng tubig upang makabawi sa kanyang lakas. Pagkatapos uminom ng tubig, tinanong ni Yu si Gale Wolf kung bakit nakatitig siya sa kanya. Nagulat si Gale Wolf nang makitang napansin talaga ni Yu na nakatingin siya sa kanya. Sinabihan niya si Yu na lumapit sa kanya. Lumapit si Yu kay Gale Wolf at nagtanong kung may problema. Ibinigay ni Gale Wolf kay Yu ang kwintas na niregalo sa kanya ng Marshall Pavilion. Hiniling ni Gale na huwag tanggalin ang kwintas. Si Yu, na hindi alam sa nangyayari, ay sinabi kay Gale Wolf na maganda ang kwintas. Pinalaan ni Gale Wolf si Yu na huwag wawalin ang kwintas. Nagpasalamat si Yu kay Gale Wolf at tiniyak sa kanya na walang mangyayari sa kwintas. Habang kausap ni Gale Wolf si Yu, makikita ang archer sa team ni Gale na tumatakbo papunta sa kanyang kapitan. Nakita ng archer si Gale Wolf na nakatayo sa labas ng kanyang bahay. Sinabi niya sa kanyang kapitan na mayroon siyang ilang impormasyon para sa kanya. Nagtanong si Gale Wolf kung nalaman niya kung ano ang pinagkakaabalahan ng pamilyang Sun. Sa sorpresa ni Gale Wolf, sinabi sa kanya ng archer na ang pamilyang Sun ay naghahanap ng mga shop dahil gusto nilang magtayo ng negosyo. Napagtanto ni Gale Wolf na ginagawa ng pamilyang Sun ang kanilang makakaya upang manatiling kalmado. Napagtanto niya na ang pamilyang Sun ay hindi gustong magsimulang makipaglaban, hanggat hindi sila nakapagtayo ng isang matatag na negosyo sa Linhai Base. Sa tabi ng bahay ni Gale Wolf, makikita ang isang lalaki na sinusuri ang mga basurahan sa lugar. Ang lalaking ito ay si Elder Z. Makalipas ang isang buwan, makikitang lumabas si Tian sa building. Nagpapanggap pa rin si Elder Z bilang isang trash collector. Napatingin siya sa basurahan sa harap ng building ni Tian. Agad namang lumabas ng building si Tian, at napagtantong may kainahinala sa matandang trash collector. Mabilis na ginamit ni Tian ang kanyang mental ability para suriin ang matanda. Nagulat si Elder Z nang makitang ginagamit ni Tian ang mental ability para suriin siya. Hindi niya maintindihan kung paano nagamit ng isang elite martial warrior ang isang kakayahan na magagamit lamang ng mga great martial warrior. Lumakad na si Tian pagkatapos suriin si Elder Z. Natuklasan na ni Tian ang pagkakakilanlan ni Elder Z. Nagulat siya nang makitang nagpadala talaga ang pamilyang Lin ng isang great martial warrior, para bantayan ang kanilang bahay. Lumipat ang eksena at makikita ang ating bida sa martial market. Noong nakaraang buwan, nakakalap si Gale Wolf ng ilang impormasyon tungkol sa background ng pamilyang Sun. Ibinahagi niya ang impormasyong ito kay Tian. Sinabi ni Gale Wolf kay Tian na ang pamilyang Sun ay nagpapakasal sa bawat henerasyon upang mapanatili ang kadalisayan ng kanilang sword talent. Kung ang sinumang bata ay ipinanganak na walang kakayahan sa espada, ito ay palihim na papatayin.
Napagtanto ni Tian na mas baliw ang pamilyang ito kaysa sa pamilyang Mo. Sa shop ng pamilyang Son, makikita si Son Feng na wini-welcome ang mga tao sa bagong bukas nilang shop. Sinabi niya sa karamihan, na ang lahat ng mga items sa shop ay nasa 50% off, para ipagdiwang ang grand opening nila. Pinati ng isang negosyante si Son Feng sa pagbubukas ng shop ng kanyang pamilya. Matapos siyang batiin ng lalaki ay binati rin siya ng iba. Habang binabati ng mga tao si Son Feng, tinitingnan siya ni Tian mula sa malayo at tiningnan ang status window ni Son Feng. Itinaas niya ang kanyang kamay at inactivate ang kanyang mental ability, at kinopya ang sword talent ni Son Feng. Ngayon, ang sword talent ni Tian ay nasa high-tier sword talent na. Na may ngiti sa labi, sinabi ni Tian ang maagang pagkamatay na sandali ni Son Feng. Nagiba ang eksena, at makikita si Tian sa isang sementeryo na may hawak na isang bouquet ng bulaklak. Bumisita si Tian sa puntod ng kanyang mga magulang. Ipinahayag niya sa kanyang mga magulang na gusto niyang dalhin si Yu sa mas magandang lugar at lisanin ang Linhai base. Na may ngiti sa labi, sinabi ni Tian sa kanyang mga magulang na pumunta siya rito para ipakita sa kanila kung gaano na siya lumaki. Habang tinitingnan ni Tian ang mga larawan ng kanyang mga magulang, may sumulpot sa kanyang likuran. Naramdaman agad ni Tian ang presensya ng lalaki at mabilis na inilabas ni Tian ang kanyang sandata, at ginamit ito para harangin ang pag-atake ng lalaki. Nagulat ang lalaki nang makitang kayang mag-react ni Tian sa kanyang pag-atake. Napagtanto niya na hindi natalo ni Tian si Son Feng sa pamamagitan lamang ng swerte. Mabilis na nakilala ni Tian ang lalaki na assassin ng pamilyang Son, at sinabi sa lalaki na inaasahan na niya ito. Ginamit ni Tian ang kanyang espada para itulak pabalik ang lalaki. Mabilis na naka-recover ang lalaki sa kanyang momentum, at gumawa ulit ng pag-atake. Nakita ni Tian ang espada na papalapit, at napaatras siya. Sinabi ng lalaki kay Tian na hindi niya siya pinatay pagkatapos ng tunggalian nila ni Son Feng, para maiwasan ang chismis tungkol sa pamilyang Son. Sinabi ng lalaki kay Tian na pasalamatan siya, dahil pinahintulutan pa siyang mabuhay ng isang buwan. Kaagad pagkatapos sabihin ito, ang lalaki at si Tian ay nagmamadaling umatake sa isa't isa ng agresibo, na may tumpak na bilis sa bawat isa. Maingat na hinarang ni Tian ang mga atake ng lalaki. Habang naglalaban sila, dinala ng lalaki si Tian sa libingan ng mga magulang ni Tian, dahilan para tumilapon ang bouquet. Mabilis na pina-address ni Tian ang assassin nang mapansin niya ito. Sinabi ng lalaki kay Tian na ang kanyang pangalan ay Chiang, at siya ang master ni Son Feng. Ipinaliwanag ni Chiang kay Tian na parang anak na niya si Son Feng. Sa isang nakakatakot na ngiti, sinabi ni Chiang kay Tian na dapat siyang mamatay dahil sa pananakit kay Son Feng, at siya ay pumunta sa perpektong lugar na ito para mamatay. Hindi pinansin ni Tian si Chiang, kinuha ang bouquet, at inilagay sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Sinabi ni Chiang kay Tian na ililibing niya siya sa tabi ng kanyang mga magulang kung siya ay luluhod at humingi ng tawad sa ginawa kay Son Feng. Nakangiting sinabi pa ni Chiang kay Tian, na malapit na siyang samahan ni Yu sa impyerno. Naikuyong ni Tian ang kanyang kamao nang marinig ito. Na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata, sinabi ni Tian kay Chiang na mamamatay siya sa kanyang sinabi. Inactivate ni Tian ang kanyang Apex Tier Speed Talent, at nawala bigla sa harap ni Chiang. Laking gulat ni Chiang nang masaksihan ito. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, sumulpat si Tian sa harapan niya at sinipa siya sa tiyan. Napasigaw si Chiang sa sakit at sinubukang tumakas sa pamamagitan ng pagtalon, ngunit mas mabilis lang sa kanya si Tian. Hinawakan ni Tian ang jacket ni Chiang at itinapon siya sa hindi kapani-paniwalang lakas. Bumagsak si Chiang sa isang bundok. Nang mawala ang alikabok, makikita si Chiang na nakahandusay sa lupa. Habang unti-unting pumipikit ang mga mata ni Chiang, nakita niya si Tian na naglalakad palapit sa kanya. Natakot si Chiang sa lakas ni Tian, at sinabing si Tian ay isang Grandmaster. Matapos makita ang bangkay na katawan ni Chiang, nakita ni Tian ang isang skill note na tinatawag na Twilight Blade. Nakatitiyak si Tian, na ang kasanayan ay isang napakahusay. Kinuha din niya ang blade ni Chiang, dahil ito ay maganda ang kalidad kaysa sa blade niya. Masaya si Tian sa kanyang mga nakuha sa laban. Nang tumingin si Tian sa itaas, napansin niyang dumidilim na. Nagsimulang tumakbo si Tian,
at gusto nang umuwi kaagad para maiwasan ang pangungulit ni Yu.